Morning po mga kapatid. Morning, blessed Lord's Day po sa atin. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong Sunday School. Ngayong umaga magkakaroon po tayo ng panibagong lesson sa ating pong pag-aaral sa ating Sunday School. Actually, related po siya sa ating mga napag-aralan before. So, magkakaroon tayo ng mahaba-habang pag-aaral about dito sa topic na ito. But for now, let's pray para hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, Ama namin banal, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. We really thank the Lord sa mga truths na napakinggan namin sa aming morning devotion. Kung magtitiwala kami sa aming sarili ay walang mangyayari. But thank you Lord dahil alam namin na when we put our trust on you, ay tunay na wala na kaming poproblemahin pa. Meron kaming assurance na ipoprovide mo ang aming mga pangangailangan. And today, ito'y sariwa sapagkat ngayong araw na ito ay muli mo kaming pakakainin, muli mo kaming pagpapahingahin sa iyong presensya. Kaya naman sa umagang ito, we ask the Lord na tulungan nyo kami na matuto sa inyong mga salita. At the same time, Lord, bilang isang iglesia ay mas lumago kami, mas maging malusog kami na iglesia. At hindi lang ma-stuck sa aming mga ulo yung aming mga natututunan, but especially, Lord, ay may apply po namin ito sa aming pong pamumuhay. Salamat po sa kabutihan mo, samahan nyo kami sa aming pag-aaral. Purihin po kayo. In Jesus' name I pray. Amen. So, disclaimer lang, no? Medyo masakit po yung aking bibig dahil may singaw ako kaya medyo hirap ako magsalita. But, ayun nga, masakit pero natisin natin yan. Again, so magkakaroon tayo ng panibagong lesson. Tapos na tayo. Kung maaalala ninyo, tinapos natin yung 9 marks of a healthy church. Ayun ay tinapos natin sa biblical understanding of church eldership o leadership. And then pinasadahan ni Brother Josh, ni Brother Eric, yung tinatawag nating why we need creeds, confession, and catechism. But for now, atin munang titignan kung nakita natin ano ba yung mga marka ng isang malusog na iglesia. Ngayong umaga, titignan natin ano naman yung mga marka ng isang malusog na miyembro. So, kung nakaraan, nakapokus tayo sa kabuuan sa isang iglesia, ngayong umaga ay nakapokus tayo sa usapin ng pagiging miyembro. So, ibig sabihin, you as a member of this church, hindi ka lang magre-rely sa kabuuan ng iglesia, kung hindi ikaw mismo, you have responsibilities. Meron ka ring mga dapat gampanan, matutunan para ikaw ay maging malusog. Ibig sabihin na malusog, hindi malnourished o hindi ka payat o hindi ka lalawsi-lawsi sa paglilingkod. In other words, bilang malusog ay makikita dapat yan sa pamumuhay mo at sa pagiging miyembro mo ng iglesyang ito. So maganda ito dahil madalas ang focus ng mga miyembro sa kailangan magaling ang pastor para ang church lumago. Kailangan yung church, kailangan may mga ganitong bagay. Nakakalimutan ng miyembro na ako pala, meron pala akong responsibilidad. Meron pala akong dapat na ginagawa. Meron pala akong mga dapat na nalalaman bilang isang miyembro. So in other words, mga kapatid, bigyan ko na kayo ng hint. Ang paglago ng isang iglesia ay may kinalaman din naman sa paglago ng mga miyembro. So mahirap lumago ang church. Tandaan natin to, mahirap lumago ang church kung yung mga miyembro ay wala ring pagkaalam pagdating sa kanilang responsibilidad para lumago sa loob ng iglesia. Now, bago tayo magkaroon ng mga specifics, kasi 9 marks nga, di ba? 9 marks of a healthy church member. Yan ay galing sa libro ni Mark Dever. Bago natin puntahan yon, meron muna akong gustong ipaalala sa atin sa umagang ito na napakaganda dahil ito yung magiging foundation natin para
mas ma-appreciate natin kung bakit mahalaga na lumago tayo bilang mga miyembro ng iglesyang ito. At yun yung tinatawag nating biblical understanding of church membership. So, madalas, marami sa atin, miyembro na ng church, pero hindi nila alam ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging miyembro. Marami rin sa ibang churches yan, na basta pinapamiyembro. Pero yung pinapasok nila sa church, hindi nila naiintindihan bakit kailangan magpa-member, bakit ano ba yung membership sa loob ng church. Daig pa tayo ng St. Peter, daig pa tayo ng ibang mga companies dahil sila, hindi tayo papasok doon kapag hindi natin alam bakit tayo magpapamiyembro doon sa mga ganong company, sa mga ganong associations, di ba? So, bilang isang iglesia, kailangan maintindihan natin mga kapatid, mga kaibigan, bakit mahalaga yung tinatawag na biblical understanding of church membership. So, sa umagang ito, yan yung ating bibigyan ng focus. Pero meron tayong goals pagdating sa ating pag-aaral. Siyempre, hindi naman tayo mag-aaral na wala tayong goals. Kabuuan nito. Ngayon, maaring hapyaw-hapyaw lang, pero at the end of our lesson sa 9 marks of a healthy church member, I hope and pray na masagot at makita sa atin itong mga bagay. Na ito, unang-una, siyempre, is this. To educate church member o church on the necessity of church membership. So, yan yung gusto ko na makita natin sa ating pag-aaral. Makita, maintindihan, matuto ang mga membro, ang church about sa kahalagahan ng church membership. Alam niyo po ba may mga churches na wala nang pakialam sa membership? Let me tell you one religion. Sect, Roman Catholicism. Tingin niyo po ba may membership doon? Wala. So, I don't think na meron. Pero I think wala. Kasi di ba pag may tinatawag kasi silang ex opere operato na kahit hindi ka miyembro, kapag ginampanan ng maayos ng pare, yung pagmimisa, nakikinabang ka dun sa ginagawa nilang pagsamba. So tayo, meron tayong specifics. And meron tayong mga dapat matutunan bakit mahalaga yung tinatawag nating church membership. Secondly is this, to appreciate the privileges of being a church member. Mahalaga yon na makita din natin, maintindihan natin ano ba yung kalamangan ko. Ano ba yung mga pagpapalang matatanggap ko kapag naging miyembro ako ng isang local church. Now, para mas maintindihan natin ano ba yung mga privileges, mas tinone down ko ito dun sa tinatawag nating means of grace. Ibig sabihin, hindi ka lalago agad-agad. Hindi ka lalago kung ng pagligtas mo, hindi ka naman automatic, alam mo na lahat about sa Bible, hindi mo rin naman alam, hindi ka rin naman agad strong sa pananampalataya mo. So may tinatawag na means of grace. Ano bang sabi dito? Ang sabi dito, means of grace are instruments that God uses to accomplish His redemptive purposes, such as the preaching of the Word. Di ba kapag Sunday, nakakapakinig tayo ng preaching of the Word, ng pangangaral ng salita ng Diyos, na-enrich, nanonourish yung ating pananampalataya, yung ating buhay. So sa pamamagitan yan, sabi dyan, mas na-accomplish o mas nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Bible reading. Kamusta yung pagbabasa mo ng Bible? Do you think, mga kapatid, let me tell you, wala pong shortcut sa paglago. Kung yung mga magagaling basketball player nagpapakamatay sa training para lang gumaling o lumakas, ganun din po sa pananampalatayang Kristyanismo. Sa pananampalataya, wala pong shortcut. How's your daily reading of the Bible? Meron pa po ba tayong time to open our Bibles? Isa yun sa paraan, isa yun sa mga means para tayo ay lumago. And syempre, yung tinatawag din nating study and then prayer. Syempre, pag nagpe-pray ka, nare-remind ka na hindi ka nakaaway na Diyos, tinatawag mo na siyang Ama, Panginoon ko. Kumbaga nare-remind ka na meron ka ng intimate relationship sa Diyos. And through prayer, mas na-enrich, mas nanonourish yung pananampalataya mo, yung iyong spiritual life. So, just imagine, someone without prayer a week. Just imagine wala kang panalangin sa loob ng isang linggo.
I don't think so na talagang healthy ang spiritual life mo. I doubt. I really doubt sa isang Kristiyanong nagpapakilala na walang time to pray. Kasi wala nga shortcut. And syempre, sacraments, yun yung baptism and Lord's Supper. Yan yung isa pa sa pamamaraan ng Panginoon para mas mag-grow tayo sa pananampalataya. Every time may binabaptize, nakikita natin na itong taong ito, niligtas siya ng Panginoon, nare-remind tayo ng gospel. And syempre yung Lord's Supper, di ba? Last Sunday, nag-Lord's Supper tayo. Ay, open pray na talagang na-remind tayo ng gospel doon, no? So, yan yung ilan. At saka syempre, godly fellowship. Tinutulungan tayo ng pakikipag-fellowship natin sa mga kapatiran na mas lumago. Baka mas gusto mo pang ka-fellowship yung mga unbelievers kaysa sa mga Kristiyano. Well, I really appreciate yung biyaya sa akin ng Panginoon na dinala niya ako sa isang lugar kung saan doon ay nakakulong ako sa isang paaralan na bombarded kami ng fellowship. Puro mga Kristiyano yung kasama ko doon. Maupo lang kami sa may walkway, makakapag-fellowship kami. Sa loob ng library, makakapag-fellowship kami. Sa loob ng door, makakapag-fellowship kami. And ayun yung na-appreciate ko dahil during that time, hindi about secular, hindi about worldly things yung pinag-uusapan namin. Kung hindi about theology, how's your prayer time, how's your Bible reading. Kumbaga nare-remind ka na sa pamamagitan nun is, meron palang mga kapatid na nagpapaalala sa akin na mahalaga pala yung mga ganitong klase ng pamumuhay. Kaya i-take advantage natin every time may fellowship. Every time na may gawain ng pananambahan, it's a means para tayo ay mas lumago. And lastly is yung church discipline na pinag-aralan na rin naman natin before. So, gusto ko lang bigyan ng diin yun para mas maintindihan natin yung mga pagpapala na meron tayo sa loob ng iglesia. And then lastly, syempre, is to be a healthy church member. So, yan yung ating goals sa ating pag-aaral, maging malusog na miyembro ng iglesia. So, to begin, sa ating lesson, so, ang haba ng introduction ko, ayon sa isang pag-aaral kamakailan ng Southern Baptist Convention, alam mo kasi ito, lalo dyan sa Amerika, maraming mga Southern Baptist. Meron din naman sa atin, ilan. Okay, magtaka, may mga tinatawag nga tayong Fundamental Baptist, Bible Baptist Bible, Southern Baptist, marami pang iba. So, pero itong mga Southern Baptist, kadikit naman natin sila in terms of fundamental doctrines, no? So, isa daw sa mga typical na simbahan na average ng membership ay umaabot daw ng 176 members. Malaki na yun kung iisipin mo, no? So, pa 200. So, kung sa atin, baka hindi na kasya yun. So, talagang occupied na pati yung likod. Pero, sabi nila, ayon sa kanilang pag-aaral, sa 176 members, 69 lang lagi yung nandun sa loob ng church every Sunday. 69 lang kada linggo yung nandoon sa loob ng church. So, ang tanong nila, nasaan yung 107 na miyembro? Nasaan yung ibang members ng church? Inassume nila, maaring nasa bahay, maaring may sakit, maaring nag-aaral o nagtatrabaho. Yung iba nasa bakasyon ba? Nakadeploy ba sa militar? Pero ang tanong, marahil lang ilan ay nandun, ngunit lahat kaya talaga sila nandun? I mean, talaga bang valid yung reasons kung bakit wala sila sa loob ng church? Now, ano yung pinapaiwatig nito? Pinapaiwatig nito, mga kapatid, na may problema sa loob ng iglesia. May problema sa mga miyembro ng iglesia. Ano ang ipinapaiwatig ng mga ganitong simbahan tungkol sa Kristyanismo, sa mundong ating ginagalawan? Ano ang mauunawaan natin tungkol sa kahalagahan ng simbahan sa ating buhay
At ano ang espiritual na kalagayan kaya ng mga taong hindi dumadalo sa simbahan ng buwan o higit pa? Nakita natin yung mga pagpapala kanina. Ngayon ang tanong, kamusta kaya yung mga tao na nagpapakilalang miyembro na hindi dumadalo sa loob ng iglesia? Now, ngayong umaga, para mas magkaroon tayo ng guide sa ating pag-aaral, meron tayong mga tanong na gustong sagutin sa umagang ito. Dalawa lang naman dyan, hindi muna natin isasagutin yung pangatlong tanong. Yung una is, para mas maintindihan natin, mas ma-educate tayo dito, kailangan malaman natin ano ba ang church. Ano ba ang iglesia? Kung tatanong ako ng impromptu dito, maaaring hindi natin masagot. And secondly, na isa sa pinaka-controversial question is, bakit ka aanib sa isang iglesia? Why join a church? And then thirdly, what does church membership entail? So sa mga susunod, yun yung ating pag-aaralan. So, ano ba ang church? Ano ba yung sinasabi nating iglesia? Sabi ni Mark Dever, the word church does not simply refer to an organizational unit of any particular religion. Pansinin ninyo, wala kayong maririnig sa mga Buddhist, sa mga Jewish, na gumagamit sila ng word na church. Hindi sila nagsasabi ng ganon. Kasi yung word na church is primarily ginamit lang yan ng mga Kristiyano. Kumbaga parang sa Christendom lang talaga siya makikita. Sa realm lang ng Christianity mo siya makikita. The building is simply, church does not fundamentally mean a building. Only a secondary sense is that. The building is simply where the church meets. Thus, kaya nga yung mga Puritan sa England, alam niyo ang tawag nila sa church o sa chapel? Meeting house. Yan ang tawag ng mga Puritano sa England. At ang tawag natin dito, madalas, minsan pag sinasabi natin, saan pupunta? Sa church. 'Di ba? Pero di natin alam na ang church pala ay hindi yung building. Well, secondary, pwede natin yung sabihin, pero hindi talaga 'yon yung primary meaning na 'yon. Now, ano ba yung ibig sabihin ng church? The term church derives from the Greek word ekklesia. Na ang ibig sabihin ay assembly. At ginamit yan sa New Testament ng almost 114 times. So, yung word na church, galing po siya sa original Greek word na ekklesia, na ang ibig sabihin sa modern English o yung transliterated niyan ay assembly. And ano yung assembly? Yung word na assembly sa Tagalog ay kapulungan. O ibig sabihin, pagtitipon. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin church yung hindi nagtitipon. Masasabi po bang nagtitipon ng isang church na yung iba nasa Binangonan, nasa Angono, nasa Tayuman, nasa Fatima. Ayun yung nangyari sa atin ng pandemic, di po ba? Nagmi-meet tayo sa Google, sa Zoom. Ba't hindi yun yung church? Ang church, nagdadaupang palad sila. Nagtitipon sila sa isang particular place. Assembly, pagtitipon ng church. Well, we submit dun sa ganoong pamamaraan dahil providentially hindered tayo ng pandemic. Pero kung walang ganon, hindi mo pwedeng tawaging church ang hindi nagtitipon. Hindi mo pwedeng tawaging iglesia. Kasi alam nyo, napakadami yan. Actually, dahil sa modern technologies na meron tayo ngayon, may mga bumubuo ng mga websites na kung saan yung mga hindi kaya mag-church doon na lang pumupunta. And take note, dahil doon ay nagiging komportable na sila, hindi na nila hinahanap yung kahalagahan ng klase ng ganitong pagtitipon. So,
Tandaan natin mga kapatid, yung pagtitipon ng iglesia, yung pagtitipon ng mga mananampalataya, that's the church. That's the building, kundi ang mga tao ng Panginoon. So pakinggan natin, yung sinabi ni Jeremy Kimball sa kanyang libro na 40 Questions About Church Membership and Discipline. Ang sabi niya, the church is the people of God who has been saved through repentance and faith in Jesus Christ and have been incorporated into His body through baptism with the Holy Spirit. So yung church, sabi ni Jeremy Kimball, ay pinupuno o pinupunan, pinagsama-samang mga tao na naligtas sa biyaya ng Panginoon na kung saan ibinilang sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin si Mark Dever kung paano niya pinakilala ang church sa kanyang libro na 9 Marks of a Healthy Church. Sabi niya, according to the New Testament, the church is primarily a body of people who profess and give evidence that they have been saved by God's grace alone, for His glory alone, through faith alone, in Christ alone. So paliwanag ko lang. Ang tinutukoy dito ni Mark Dever, maaaring iniisip natin na, teka lang, ang tinutukoy niya dito mga kapatid ay yung unang-una na tinatawag natin is yung Universal Church. So paliwanag ko lang kung ano yung Universal Church. Pag sinabing Universal Church, ito yung church na hindi natin nakikita. O mas tinatawag ito ng iba na invisible church. Bakit? Kasi hindi tayo naniniwala na tayo lang yung mga Kristiyano. Hindi po tayo ganon. Hindi tayo kagaya ng INC na sila lang yung maliligtas. Meron tayong mga kapatid sa Amerika, sa New Zealand, sa iba't ibang dako ng bansa. And nakikita yun ng Diyos as one or universal church. Pero, para masabi mo na miyembro ka nun, mamaya mas ipapaliwanag ko pa doon sa dako natin, para masabi mong miyembro ka ng tinatawag na universal church, kailangan miyembro ka ng local church. So hindi naman pwede na magtitipon lahat. Galing Africa, galing 7 continents, magtitipon sila sa isang lugar. Hassle yun. Just imagine, wala namang pera yung iba at kumbaga, logically speaking, hindi talaga pwede yun. Kaya napakaganda na maintindihan natin that there is universal church and local church na tinatawag natin. So mga kapatid, ito ang New Testament church. Hindi gusali. Kaya nga pansinin ninyo, madalas, kaya narorong move yung madaming mga tao kasi nga akala nila ang church is yung gusali. Sabi nga ng Puritan, kung ang nagtitipon ay ang mga totoong mananampalataya, kahit pa nagtitipon sila sa ilalim ng puno ng mangga, yun ay ang totoong iglesia. Yun ay totoong church. So it's not a place kung hindi yung mga tao na nagtitipon. Tandaan ninyo, kung aaralin ninyo yung church history, walang gusali yung mga unang Kristiyano. Wala silang lugar para pagtipunan ng kagaya natin. Just imagine, 300 taon silang walang sariling pinagtitipunan. So ang isang simbahan ay isang lokal na pagtitipon ng mga tao na tapat kay Kristo, na regular na pagtitipon, na nagtitipon at na nagpapahayag at sumusunod sa kanyang salita, kasama na ang mga utos ni Kristo na bautismuhan at ipaliwanag ipagdiwang ang hapunan ng Panginoon. So mga kapatid, yung church, yung isang lokal na simbahan, ay pagtitipon ng mga tao na tapat kay Kristo, na regular na nagtitipon. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang magsabi na ikakancel natin itong gawain na ito ng pananambahan. Dahil lang totoong iglesia is nagtitipon talaga sila. And yung regular na sinasabi dito is yung every Lord's Day natin na pagmimit. Yun yung church.
Ang iglesia na patuloy na nagmamahal kay Jesus at regular na nagtitipon at nagpapahayag na sumusunod sa salita ng Panginoon. So napakadami ng mga verses sa scripture na nagpapakita ng tinatawag natin na local church. So inaddress ni Pablo yan. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 4 to 5, sabi niya diyan, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the members." So, ginamit ni Pablo yung isang metaphor na katawan, body. Yan ang iglesia, isa silang katawan. At ina-address yan ni Pablo sa kanyang mga sulat. And then 1 Corinthians 12:27, "Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it." So, kung tinatawag na ni Pablo na body ang church, therefore kung miyembro ka nito, you are part of the body. Ito ay parte ng katawan ni Kristo, katawan yung ating tinatawag na iglesia. So, anong punto? Ang punto dito, the church is the body of Christ, the local collection of Christians committed to Christ and to each other. So, ang church, hindi lang siya basta-basta nagtitipon. Minsan, dyan din tayo nahuhulog sa maling interpretation niyan. Basta magtipon, okay na yon. Hindi pwede dahil katawan nga tayo. Therefore, we are connected to each other. And we are especially connected to the Lord Jesus Christ. And ang ulo ng katawan ay walang iba kung hindi si Kristo. Napunta tayo sa pangalawang tanong na napakahalagang masagot. Bakit kailangan mong magpamiyembro? Bakit kailangan mong maging parte ng katawan ng Panginoong Hesus? Alam nyo, maraming mga nagtuturo sa panahon natin ngayon na, wag mong ituturo yung church membership. Hindi na natin yan kailangang pag-usapan. Let me give you another one na isang church na mabilis dumami. Pero walang pakialam sa church membership, the biblical understanding of it. Ay yung mga kapatid natin na nasa CCF. Diba? Kaya nga, yung ganoong gawain nila, madalas wala nang tinatawag na pag-oversight sa mga miyembro. Bakit mo naman kasi i-oversight kung hindi naman talaga miyembro yung mga tao na yon? So, ganito yung ibig sabihin ng marami. Sasabihin nila, teka lang, hinay-hinay. Baka mag-cause yan ng division, mag-cause yan ng problema sa loob ng church. Bakit hindi ka na lang pag-usapan natin yung ibang mga topic kaysa sa church membership? Well, I think, based sa aking pag-observe din at pag-aaral, itong topic na ito is a must para sa ating iglesia. And for us, sa buong Christianity today, ay napakahalaga nito. Pumunta ka ng Facebook, ang dami nagpapakilalang Kristiyano. They proclaim the word of God, but they are not members of a local church. Kaya nga napakaganda ng mga hadikain ng ibang mga churches. Kapag gagawa ka ng isang ministeryo, let's say magpipreach ka, magtatayo ka ng isang gawain, hindi pwede na gagawin mo yun without the oversight of a local church. Halimbawa, si Brother Josh, wala siyang church na kinaaniban. Pero, ahayo siya. Sasabihin niya, magtatayo ako ng church. Well, maganda yung motibo mo, pero pasok ka muna sa isang local church. Dahil kailangan mo ng isang local church. Yun yung prinsipyo ng New Testament. Hindi pwede na i-disregard natin yung membership. Huwag mong isipin na lalago ka sa Christian life mo without being a member of a local church. Ayun ang akala ng marami, lalo sa mga kabataan, dahil napakaraming sermons sa internet. Isang click mo lang, Paul Washer, Stephen Lawson, John MacArthur, Ed Lapis. Well, huwag kayo makinig doon. Hanap kayong ibang mas maayos. Sinasabi ko ito dahil marami sa atin ngayon ng mga professing Christians, binabaliwala yung church membership. Isa sa natutunan ko kung bakit
kahit anong kinig ko sa mga sermons ng mga ibang pastor, bakit parang hindi nangungusap yung kanilang mga pag-aaral? Well, dahil pinag-pray nila yon, pinag-aralan nila yon, at meron lang silang specific people na kung saan pinag-pray nila na kumilos yung salita ng Diyos sa kanila, and that is their church na pinaghahandilan. So, ganun din mga kapatid. Gusto mong mag-grow? Gusto mong maging kawangis ni Christ? I-take advantage mo yung mga preacher na tumatayo dito na nananalangin na, Lord, sana itong pinaprepare kong sermon na ito ay mangusap sa mga miyembro ng Grace Bible Baptist Church. Intimate yung pagpre-prepare nila. And therefore, sa pamamagitan nun, doon tayo kakausapin ng Panginoon. And that's the beauty of church membership. That's the beauty of church na merong ganitong klaseng pagtunawa. Dahil kung hindi ka member ng church, medyo malayo ka dun sa primary audience ng pangangaral ng salita ng Diyos. Well, di ko dinidisregard o binawater down yung preaching of the word. Ang sinasabi ko lang is mas specific at mas direct, intimate yung pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang bride. And kung membro ka ng church, membro ka ng bride na yon. So, note lang natin, no? Joining a church will not save us any more than our good works, education, culture, friendship, financial contributions, or baptism will save us. So, tandaan natin, hindi porket membro ka ng church, automatic sa langit ka na pupunta. Hindi po nakapagliligtas ang church membership. Hindi po tayo kagaya ng ibang mga religion na pag naging membro ka namin, automatic langit na punta mo. Well, personal pa rin ang relationship sa Panginoon. Yung salvation natin is individual pa rin. Not because you are member of this church for more than 30 years, or 10 years, 20 years, 5 years, 1 year. Hindi po yun yung basihan. Hindi yun yung basihan ng kaligtasan. Hindi magliligtas ang membership kagaya ng good works, ng pag-aaral mo, ng culture, ng friendship, ng financial contributions mo. Hindi po yan ang nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas pa rin ay walang iba kung hindi yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung ginawa pa rin ni Christ sa krus, yung nakapagliligtas. Kaya nga tayo may tinatawag na believer baptism. Hindi tayo magbabaptize para maligtas yung tao na to. Kung hindi ibabaptize natin siya dahil professing Christian na siya, nakikita na natin na nananampalataya na siya sa Panginoong Jesus. So, mga simple details lang po yan na very important when it comes to salvation o sa doctrine of salvation. So, sinasabi natin hindi yan makapagliligtas, but for those who are confessing Christians, what does it mean to live the Christian life? Ito nga yung napakagandang tanong. Do we live the Christian life alone? Pag ba naligtas tayo, pwede na tayong mamuhay mag-isa? Well, alien po yan sa New Testament. Wala kang makikita sa New Testament na nung nakakilala siya sa Panginoon, namuhay siya mag-isa. Naglingkod siya mag-isa. Wala pong ganon. Always na kapag nakakilala ka sa Panginoon, ang unang ipapakita ng Panginoon sa iyo, you need church. Kailangan mo ng iglesia. Hindi po pwede na mamumuhay ka na, magbabasa na lang ako ng Bible, mananalangin ako, magsusolvining ako mag-isa. Well, that's good, pero that's bad kung wala ka sa loob ng iglesia ng Panginoon. Now, I have 2 reasons kung bakit mahalaga na dapat nasa loob ka ng iglesia. Una is this, because it was practiced by the New Testament church. Wala kang mababasa explicitly sa scripture ng tinatawag natin na church membership o local church membership. Wala kang verbatim na mababasang ganon. Pero kung babasahin mo ang scripture, implied sa several instances, yung tinatawag natin ito. Pansinin ninyo yung pagdagdag sa bilang, sa Acts. Sabi diyan, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So may specific bilang.
Isipin nyo yan, merong tinatawag tayong numerical number na kung saan nagpapakita ng, di ba dito sa loob ng church, may bilang din sa atin sa loob ng local church. Binibilang natin kung ilan talaga yung mga totoong Kristiyano na miyembro ng ating iglesia. So implied dito yon. Nadagdag. Imagine, nadagdag yan. So 3,000 souls yung nadagdag sa kanila. So isa pa, pansinin niyo yung address ni Pablo sa ibang mga churches kung paano niya ito binigyan din ng paywatig. Sabi diyan, brothers and sisters, sa Acts 6:3, choose 7 men from among you. So may specific group of people na kinakausap si Pablo. O pili daw kayo ng 7. Galing sa inyo. So may specific siyang kinakausap at yun yung isang iglesia who are known to be full of the Spirit and wisdom, we will turn this responsibility over them. So yan yung start ng tinatawag natin diaconate office o yung pagiging deacon. And isa pa, na isa sa nagpapakita o implied dito, yung tinatawag nating church discipline. Di ba? Sabi diyan ni Pablo, for my part, even though I am not physically present, I am with you in spirit. As one who is present with you in this day, I have already passed judgment in the name of the Lord Jesus Christ on the one who has been doing this. So when you are assembled, and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. So may tinatawag na exclusion of membership. So kung may exclusion, may inclusion. So yun yung implied doon. Kung may discipline, meron munang tinatawag kung may papalabas na pinto, may papasok na pinto para makalabas doon sa pinto. So ilan lang ito sa mga verses na nagpapakita na ito'y ginagawa ng New Testament Church. And therefore, bilang isang iglesia na gustong maging malusog, doon dapat natin pinapattern yung ating pamumuhay bilang isang iglesia. Secondly, na reason is this: those whom God saves, God adds to the body of Christ. So, every true believer na nagpapakilala na siya ay Kristiyano, idinadagdag yan sa katawan ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang tawag sa atin minsan yung mga metaphors na ginagamit nila Pablo ng mga New Testament writers ay rock, kawan. So hindi pwede na yung tupa ay walang kawan. Ano pa? Building. And tayo yung mga bricks. Tayo yung mga hollow blocks tayo na nagpapatong-patong. And especially yung explicit is yung body ng Panginoon. Tinatawag tayong body of Christ. So kung ikaw ay Kristiyano, ang gagawin ng Diyos sa iyo ay idadagdag ka niya sa kanyang local church. Idadagdag ka niya sa kanyang katawan. So anong punto dito mga kapatid? Ang punto dito, this shows that church membership is biblical and practice in the New Testament. So, hindi ko na nalagay. So, yung church membership na sinasabi ng iba na hindi naman mahalaga, well, I tell you, it is biblical. Ito'y naayon sa salita ng Diyos. And kung tayo, pinapakilala natin ng ating mga sarili na tagasunod ng Panginoon, pinapakita lang naman ito na dapat din tayong sumunod sa kanyang salita. So to conclude, yung ating pinag-aralan, ang pagiging miyembro ng simbahan ay nangangahulugang i-incorporate tayo ng praktikal sa katawan ni Kristo. Ito ay nangangahulugang naglalakbay tayo ng magkakasama bilang dayuhan at taga-ibang lugar sa mundong ito habang patungo tayo sa ating langit na tahanan. Kung papansinin ninyo, tinatawag tayo ng New Testament na mga manlalakbay lang. We are just pilgrims in this world. And ang hirap maglakbay mag-isa. Mahirap. Alam natin yan. Pero napakabuti ng Panginoon.
Dahil hindi niya hinayaan na maglakbay ka mag-isa sa mundong ito. Ang daming temptations. Anytime pwede ka mahulog sa kasalanan. Pero ito yung church. Nilalagay ka niya sa church. Na kung saan sasamahan kang maglakbay sa mundong ito. Andyan yung mga kapatiran mo na magpapaalala sa'yo, teka lang kapatid, lumilis ka na ng landas. Teka lang kapatid, medyo tagilid na yung pamumuhay mo. And at the same time, ito yung mag-i-encourage sa'yo, kapatid. Kaya mo yan. Kasama mo kami. Hindi ka nag-iisa. Magkakapatid tayo na naglalakbay sa sanglibutang ito. So ito yung wisdom ng Panginoon. And take note, ang ganda nung sinabi ni Pedro, ni Paul, sa Ephesians 5 verse 25, sabi niya, Christ loved the church and gave himself up for her. So pinapakita dito na yung church, tayo, ay yung pagbibigay ng buhay ng Panginoong Hesus sa atin ay nagpapakita na yung church, tinubos ni Jesus gamit ang kanyang sariling dugo. Sariling buhay niya yung nagtubos. So ibig sabihin, if we are Christ followers, we too will love the church that He gave Himself for. Kung si Christ mismo, minahal niya yung church, ikaw din bilang miyembro ng iglesyang ito, mahalin mo din yung iglesia na kinabibilangan mo. Ganda na sinabi ni Joel Bicky. Sabi ni Joel Bicky, how you treat the church is how you treat Jesus. For the church is His body. Kung paano mo itrato ang iglesia, ganun mo din itinatrato si Jesus Christ. Why? Because Christ, this is Christ's body. So, kamusta yung pagtingin mo sa church? Kamusta yung pagtingin mo sa iglesia ng Panginoon? So, as a final challenge and lesson sa atin, sa umagang ito, let us join a healthy church and strive to be faithful members of the body of Christ. Kung wala ka pa sa isang local church, I encourage you to be a member of a local church. And kung ikaw ay miyembro ng church, ikaw ay isa ng miyembro ng isang local church, I encourage you and challenge you na strive mo maging isang tapat na miyembro ng isang local church. And if you are a member of Grace Bible Baptist Church sa umagang ito, this is the challenge for us na maging isang malusog na miyembro ng iglesia. Any question sa ating pong pinag-aralan sa umagang ito? Any question, any clarification po na gusto ninyong tanong? Wala may tanong? Anyone? Any question po? Sige po, si Leonor.
Yeah, thank you po, Sister Leonor, no? Tama po 'yun, no? So, minsan, yes, totoo, hindi easy go lucky ang pagiging miyembro ng church. We have responsibilities gaya nga ng pag-aralan natin, but at the same time, siyempre, we cherish yung pagiging miyembro ng isang iglesia dahil we appreciate yun dahil nga napakadaming pagpapala. Yung part pa lang na makasama ka sa isang local church, eh nagpapakita na yun ng biyaya ng Panginoon sa sayo dahil meron kang mga kapatid na tutulong sa'yo, hindi lang spiritually, in terms of materials, in terms of practicality, alam natin na nandyan sila para samahan ka. Especially during your, minsan pag nasa sitwasyon ka, ng down na down ka, may mga kapatiran na gagamitin ng Panginoon para tulungan ka na mapagtagumpayan yung pinagdadaanan mo. So, kung susumahin natin, yung responsibilities actually, kung gagawin mo yan with love, with joy, and out of gratitude sa biyaya na natanggap mo sa Panginoon, it becomes a light, at the same time is joy sa yung paglilingkod sa Panginoon. So, I don't see anything na pwede nating sabihin na ang hirap maging church member. Ay ako nang maging church member. Hindi ko po siya naranasan sa pagiging miyembro ko ng Grace Bible Baptist Church for almost 7 years. I believe na I see myself na talagang pinagpala ako ng Panginoon sa iglesyang ito. So, wag din sana tayong pumunta dun sa extreme na pagiging miyembro natin is mas angat na sa ibang mga Kristiyano. Well, maaring naghahanap pa sila ng ibang mga local church na gusto nilang pagsamahan. Well, totoo yun. Ito pa lang yung actually introduction na pag-aralan na nga po talaga natin to. Ni-remind ko lang din talaga yung bawat isa para sa pag-aaral pa natin ng 9 marks of a healthy church. Sige po, anyone pa po na gusto magtanong? Any thoughts na gusto nyo i-share? So, mukhang wala na, no? So, sige, kung wala na, tayo pong lahat ay magsitayo. At mag-close po tayo sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, we thank you Lord sa natapos namin pag-aaral sa aming Sunday School. Maraming salamat sa katotohanan na ang pagiging miyembro ng isang iglesia is truly napakaganda, and at the same time Lord ay punong-puno ng pagpapala. And salamat dahil meron kaming ganitong klaseng panahon to study this topic Lord, na siyang magbibigay sa amin ng karunungan and tamang pananaw pagdating sa pagiging miyembro ng isang iglesia. Lord, we pray that would you continue to help us Lord sa pag-aaral namin about dito sa topic na ito, and help us Lord, gaya ng aming ginugol ay maging healthy member kami ng iglesyang ito, Panginoon. And Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa bawat isa na naghahanap ng kanilang magiging pamilya, magiging church member sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng puso at pagkaunawa sa wisdom na meron pagdating dito sa bagay na ito. Lord, we trust you. Ikaw ang nagdisenyo nito at ikaw yung pinakamarunong. Kaya naman kami bilang mga anak mo ay na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, and purihin kayo. Ihanda niyo kami patuloy sa aming pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen.